Magandang araw! Ang ating aralin para sa araw na ito ay tungkol sa pagpapahayag ng emosyon. Iba't iba ang damdamin ng mga tao. Sa pagpapahayag ng damdamin, nagiging makulay ang alinmang akdang pampanitikan. Kaya mahalagang malaman kung paano mabisang maipapahayag ang mga ito. Alam mo ba na ang wika ay hindi lamang instrumento sa pagpapahayag ng kaisipan, kundi ng saloobin, gawi at paniniwala? Sa pamamagitan nito'y naipapahayag natin ang nadarama natin sa ating kapwa. Pagpapahayag ng emosyon. Maraming paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin sa wikang Filipino. Kabilang na dito ang mga sumusunod. Una, isang paraan ang paggamit ng padamdam na pangungusap sa pagpapahayag ng matinding damdamin. Ginagamit sa pangungusap na ito ang bantas na padamdam at kung minsay ang bantas na patanong tulad ng mga sumusunod na halimbawa. Narito ang mga halimbawa. Halimbawa ng paghanga. Wow! Perfect ang score mo. Nak, ganda! Bilib ako. Pagkagulat. Ha? Nakakahiya. Inay, naku po. Pagkatuwa. Yahoo! Pasado ako! Yay! Yippee! Pag-asa. Harinawa, sana sumama ka sa group study namin. Pagkainis o pagkagalit. Bagsak ako! Nakakainis! Maaaring samahan ang mga ito ng parirala o sugnay na tumitiyak sa emosyong nadarama, gaya ng mga sumusunod na halimbawa. Paghanga. Wow! Ang ganda niyan ah! Pagkagulat. Oh! Ikaw pala! Pagkalungkot. Naku, kawawa naman siya. Pagtataka. Siya nga? Totoo ba ang sinasabi mo? Pagkatuwa. Yippee! Matutuwa si Mami! Pagkagalit o pagkainis. Nakakainis ka. Pag-asa. Naku, sana nga'y makapasa ka na. Narito naman ang ikalawang paraan ng pagpapahayag ng emosyon. Isa ring paraan ang paggamit ng pahayag na tiyakang nagpadama ng damdamin o saloobin ng nagsasalita. Ngunit mahuhula ang hindi masyadong matindi ang damdaming inihahayag sa ganitong paraan. Pansinin ding ginagamitan ng tuldok ang mga pahayag. Bagaman maaari ring gamitan ng padamdam ang bawat isa upang makapaghudyat ng mas matinding damdamin. Narito ang mga halimbawa. Pagtanggi. Dinaramdam ko, hindi na ako lalahok sa paligsahan. Pagkasiya. Mabuti naman at narito na kayo. Pagtataka. Hindi ako makapaniwala. Ngayon ko lang narinig ang balitang iyan. Pagkainis. Nakakabwisit talaga ang kinalabasan ng pagsusulit. Narito naman ang ikatlong paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Maihahayag din ang iba pang emosyon sa tulong ng sumusunod na konstruksyong gramatikal. Una, paggamit ng mga padamdam na pahayag na karaniwang binubuo ng pariralang nominal o adjectival. Mga halimbawa. Una, ang ganda ng tulang iyan. Ikalawa, nakakapanggigil talaga ang alaga mong aso. Ikatlo, ang ilap ng gansa. Ikalawa,
Paggamit ng mga ekspresyong karaniwang nagpapahiwatig ng antas ng kasukdulan o kasobrahan. Narito ang mga halimbawa. Napakakulit ng lalaking mangingibig. Sobrang bait ng mag-aaral. Ang ganda-ganda niya. Talagang gulat na gulat si Arvil. At narito naman ang pangatlo. Paggamit ng negatibong ekspresyon na binibigyang diin kapag binibigkas, kasama ang anuman, sino man, saan man at iba pa. Mga halimbawa. Wala kang maaasahang anuman sa kanya. Hindi matatalo ng sino man ang marunong manuyo. Saan ka man pumunta, hindi ka makakaligtas sa akin. At narito naman ang ikaapat. Paggamit ng mga tanong na retorikal o patayutay na pagtatanong upang bigyang diin ang isang kaisipan. Ito ay tanong na hindi sapagkat lantad na. Narito ang mga halimbawa. Una, imbis na sabihin natin ang pahayag na ito, napakaganda ng ginawa nila. Maaari nating itanong ang pahayag na ito. Ang ganda ng ginawa nila, di ba? Ikalawa, imbis na sabihin natin ang ganitong pahayag, hindi iyan sapat na dahilan para malungkot ka. Maaari nating itanong ang ganitong pahayag. Dahilan ba iyan para malungkot ka? At ikatlo, imbis na sabihin natin ang ganitong pahayag, hindi, sapagkat nakasusi ang bibig. Maaari nating itanong ang ganitong pahayag. Kasarinlan baga itong ang bibig mo'y nakasusi? Narito pa ang ibang halimbawa. Imbis na ipahayag natin ang ganitong pangungusap, wala iyong diferensya. Maaari nating itanong ang ganitong pahayag. Anong diferensya nun? At ang panghuli, imbis na ilahad natin ang alam iyan ng lahat. Maaari nating itanong ang ganitong pahayag. Sino ang hindi nakakaalam niyan? Maraming salamat! Batid kong naunawaan mo ang ating paksa ngayong araw. Hanggang sa susunod na aralin!